For today's video mga kabaro, we will talk about main engine piston and cylinder inspection. Paano nga ba sinasagawa to? Tara, ito na nga kabaro, pagdikit namin sa puwerto, kinabukasan, pinalinis ko na kagad sa ating masisipag na oiler ang aming main engine under piston. So dahil nga wala kaming masyadong oras at mabilisan lang din ang discharging sa puwerto na to, dito lang muna kami sa labas ni oiler mag-inspeksyon. At sa puntong ito, pinapaikot natin ang turning gear gamit ang remote control para makita natin ang mga piston rings. Pagkatapos, binababa at tinataas natin ang piston para malaman kung naglalaro nga ba ang mga piston rings. Minsan kasi may pagkakataon na hindi natin mapansin kung naglalaro nga ba ang piston rings dahil sa build-up ng carbon between the piston rings and the piston grooves. Para masigurado at makonfirm natin na okay ang kondisyon ng mga piston rings, gawin natin to kabaro. Pag nagba-bounce back o lumalaban ang piston rings, ibig sabihin hindi siya under desaya kabaro. Hihi, joke lang. So ibig sabihin okay siya, hindi siya putol. Next steps, check din natin ang cylinder lubrication wetness. Dapat katamtaman lang, hindi masyadong basa, hindi rin masyadong tuyo. Parang 6 life lang din niya natin kabaro, di ba? Ayaw natin ng tuyo at sobrang basa. Nakadepende pala yan kabaro sa cylinder oil feed rate settings ng bawat silindro. Iba't ibang silindro, iba't iba rin ang feed rate and base yan sa result ng ating inspeksyon. Pag tuyo, itaas lang natin ang settings ng lubrication feed rate. About pala sa adjustment ng cylinder feed rate niya kabaro, please watch my previous video on how to adjust the main engine cylinder lubrication system. Next, check natin yung carbon deposit as a result ng engine cylinder combustion. Hindi talaga natin maiwasan na magkaroon ng carbon buildup at syempre dapat nasa optimal condition lang. Then, check din natin ang mga piston rings for micro seizure and sharp edges. So ito na nga kabaro, medyo matalim na din yung piston rings ng cylinder number 1. At isa sa mga dahilan ito, pagkulang yung cylinder oil feed rate. Kaya mahalaga na alagaan natin ang lubrication ng bawat silindro at mamaya taasan natin yung settings nito. Using the failure gauge or the thickness gauge, kunan din natin ang clearance between the piston rings and the piston grooves. So based on the manual, 0.70 mm yung maximum limit ito. At sa makina namin, naglalaro lang ito between 0.32 to 0.45 mm. So all goods pa to mga kabaro. Siyempre, huwag kalimutan ang mga pictures for our reference and for reporting. Next steps is to check the piston crown, piston skirt condition, carbon deposit, at isalin mo na din ang mga bolts and wire splicing nito kung walang putol para sa ganon masigurado natin na hindi lumuluwag ang ating mga bolts. Lahat na yan kinakailangan natin sa reporting kabaro. Then check din natin ang piston top para makonfirm kung walang leaking ang ating mga fuel injection valves. Then check din natin ang condition ng scavenging air ports. Dapat hindi siya matalim. Nangyari din kasi sa amin to kabaro, kaya nagpalit kami ng bagong silindro sa makina namin. Last but not the least, check natin ang cylinder liner for any abnormalities. Based sa nakikita mo sa video kabaro, yan yung palatandaan ng sulfuric acid formation. Ibig sabihin, may halong tubig ang ating fuel oil system or hindi kaya ang ating air system. Kaya frequent draining of our fuel oil and air system must do, and a proper scavenging air temperature must be maintained about 42 to 45 degrees because that's the ideal temperature to maintain. Isama mo na din yung mga grooves or machinery marks ng liner kung ito ay visible pa. So by confirming na okay pa ito lahat, kahit hindi na natin i-measure ang liner, alam na natin na all goods pa to.
So tapos na tayo sa isang silindro kabaro. Let's move to the other cylinder. Same thing lang ang gawin natin. Siyempre, dahil gusto din matuto at may experience ng ating oiler na si Neil Morso, inaubaya ko na sa kanya yung panghuling silindro. Turuan natin yung ating mga ratings kabaro pag gustong matuto. Because they are the future of our generation. Pag ayaw naman, tapon na natin sa dagat to. Joke lang, haha. Sa akin, wala naman problema. Magsabi lang at magtanong kung alam natin, edi ituro natin sa abot ng ating nalalaman. Hindi yung puro kwentong barko lang at gintong alaala ang ating naisi-share. Tama di ba kabaro? Paalala nga pala kabaro, in normal inspection, normally, sa loob talaga ng scavenging port, nagkakandak tayo nito para ma-check din natin scavenging air flaps, scavenging drains, and auxiliary blower condition, provided we have lots of time for inspection. And before doing the inspection, dapat nakaventilate na ng 24 hours ang ating scavenging airspace. And before entering, make sure to check first the oxygen content and other gases using oxygen gas analyzer. And a closed space entry must be provided and signed by the crew involved, the engine ratings, the officer in charge, and syempre by chief engineer who is the head of the engine department. Alright. So after nga pala ng inspection kabaro, huwag kalimutang i-check ng every cylinder kung meron na iwang gamit or mga rags na magre-resulta sa pagbara ng ating oil drainage. So in the worst scenario, it will cause scavenging fire. So yun lang kabaro, ganun lang mag-conduct ng may engine piston rings and cylinder liner inspection. I hope you learned something. You can comment below mga kabaro, especially for my fellow engineers, for any suggestion and improvement. Open naman tayo dyan. Siyempre, hindi naman tayo veterano sa ating posisyon. At siyempre, baka meron din kayong idea na hindi ko rin alam. Sabi nga nila, sharing is caring. Charot. Kaya I will be happy if someone will share and suggest for any improvement. So yun lang kabaro, ganun lang mag-conduct ng may engine piston rings and cylinder liner inspection. I hope you learned something. You can comment below mga kabaro, especially for my fellow engineers, for any suggestion and improvement. Open naman tayo dyan. Siyempre, hindi naman tayo veterano sa ating posisyon. At siyempre, baka meron din kayong idea na hindi ko rin alam. Sabi nga nila, sharing is caring. Charot. Kaya I will be happy if someone will share and suggest for any improvement. So before I will end this video, a big shout out nga pala sa sobrang bait, masipag at napakatalentadong chief engineer namin, Chief Engineer Lord Aris. Sir, thank you sa lahat ng itinuro at pag-gaway mo sa akin. Sana dumami pang chief engineer na katulad mo. And syempre, hindi magpapauli. Shoutout nga din pala sa ating malugod na taga-suporta, Fourth Engineer Vladimir Nadonga, Captain Galios, Third Mate Romos Rams, Second Mate Sandy Zamoranos, Jerome Seraminis, Jubar Galana, Dindo Gascon, Fourth Engineer Julius Ayen Risora, Third Engineer Walter Bergonio, Steve Orsi, Chief Engineer Henry, Chief Mate Din Tulyao, Third Engineer Jackson Romboawa, Rayleigh Pagtas, Dennis De La Peña, Isner De La Cruz, Ivona Saria, at syempre, hindi mawawala ang ating masisipag na taga-share ng ating video, Kevin Democrito, Liam Michael, at sa number 1 fan ng page ko, Iris May Asaria. Dahil dyan, may pasalubong ka sa akin pag-uwi. Yay! At syempre, sa nag-iisa at magandang asawa ko, Ella Joyce Implar. Paki-follow na din pala ng page ng asawa ko, kabaro. Just type Ella Joyce. So hindi na shoutout, pa-comment na lang below sa mga pangalan nyo. That's all for today's video guys. Please like and share
Seaman's Life by Chip Soro. Thank you. Bye-bye.